Umaga na nga, gigising na ako at ipaghahanda ko ng agahan ng aking mag-ama. Mula nung pinakasalan ko si John, ay ganito na ang araw-araw kong ginagawa. Kaysa pag-asawa na, nasa bahay na lang, nag-aasikaso at nagluluto at nag-aalaga sa anak ko na nasa elementary. Gusto ko naman ang aking ginagawa. Pero syempre, mas okay sana kung parehas kaming gumagalaw. Ika nga, mas okay na dalawa kaming lumilipad para natutulungan ko si John at mas pakiramdam ko ang halaga ko sa aking sarili pagka ganon. Kumain na nga kami ng sabay-sabay. Meron naman kaming tagahugas at tagalinis ng bahay, kaya hindi na mahirap para sa akin. Pagkatapos nga ay pumasok na sa school si Austin at sa trabaho naman si John. Maganda ang trabaho ng asawa ko. Sa opisina na nagmamay-ari ay ang aming ninong sa kasal. Umaasa nga si John na mapopromote na siya dito. Busy malimit si John sa kanyang trabaho, kaya minsan wala na siyang oras sa amin ng anak ko. Lumaki si John na may galit sa kanyang ama. Iniwan kasi sila nito ng kanyang nanay noon. Pero nagsisisi na ang kanyang ama. Pero matigas nun si John. Mataas ang pride nito. Ako naman, bibisita kami ng mama ko dito sa bahay minsan. Sabi nga ng mama ko, paano na ang culinary ko na offer sa abroad? Pero sinantabi ko na lang muna nga ito. Maski wala nang oras sa amin si John. Inuunawa ko na lang siya. Malapit na ang kaarawan ni John pati ng ninong niya. Nag-celebrate nga ng kaarawan ang ninong namin. Ako ang gumawa ng kanyang cake bilang regalo sa kanya. Araw na nga ng birthday ni Ninong. May hananda silang performance para kay Ninong. Sumayaw sila dyan kasama ng mga katrabaho niya. Tuwang-tuwa naman ang mga manonood at nagpalakpakan pa ang mga ito. Maya-maya ay umakyat na sa stage si Ninong at tipong may i-announce na sasabihin. Inaasahan na to ng karamihan ang ma-promote si John. Tahimik nga ang lahat at ang napiling ipopromote ay i-announce na ni Ninong. Nagulat ang umaasa na si John ang tatawagin, pero yung katrabaho pala nilang babae na bago pa lamang ang na-promote. Sobrang disappointed si John sa nangyari. Dahil nga ang alam niya ay anak na ang turing sa kanya nito talaga at ama naman ang turing niya dito. Kaya ang ini-expect niya ay siya ang mapopromote. Dahil nga doon ay pumunta muna siya ng restroom kung saan andun pala si Ninong. Kinausap niya maski lasing siya. Ang sabi naman ni Ninong, bukas na lang sila mag-usap dahil lasing nga siya. Pero pinagsabihan siya ni John, bakit hindi ako Ninong? Lahat naman ginawa ko. Bakit siya? Bago lang naman siya. At sinabi ni Ninong, sarili mo lang kasi ang nakikita mo. Ang kayabangan mo, yung ugali mo. Kaya hindi ikaw ang napili ko. Maski bago siya pero may alam na siya at magaling din kagaya mo. Pagkatapos ay napamura si John. Sabi ni Ninong, wag mo akong mamumura-mura dyan ha. Yan ang ugali mo, yan talaga ang ayaw ko. At sinabi ni John, yun naman pala Ninong, magaling pala siya. So hindi mo na kailangan dito. I resign. Pagkatapos ay tumalikod na siya. At humabol si Ninong ng salita. Kilala mo ako John, hindi ako humahabol sa tumatalikod sa akin. At umalis na nga si John. Nagtungo si John sa kanyang opisina. Kinuha nga ang mga importante niyang dadalhin pag uwi dahil nag-resign na nga siya sa kanyang ninong. Maya-maya ay pumasok yung na-promote niyang katrabaho. Maganda ito, sexy. Galit ka ba sa akin John dahil ako ang na-promote? Ang sabi naman ni John, congrats. At may mga sinabi pa itong babae sa kanya. Hindi inaasahan, hinawakan siya nito sa braso na parang inaakit siya. Ang sabi nga nito, hinahangaan nga kita dyan eh. Ang dami pang sinabi ng babae hanggang sa hinalikan na lang siya bigla ni John sa mga labi. Ang hindi alam ni John, nakikita pala sila ni Hannah, ang kaibigan ko. Nakuhanan siya ng video ang ginawa ni John paghalik dito sa babae dahil nga sila ay nakainom. Pagkatapos ay umuwi na si John sa bahay. Pumasok muna siya sa silid ng anak ko. Nakita niyang may larawan si Jesus Christ, si Lods kung tawagin ito. Daddy, sabi ni Lods, magsabi ka lang daw ng wish mo. Tutuparin niya yun. Hindi naman totoo yan. Hindi niya nga tinupad ang wish ko. Yun lang at pinatulog niya na ito at hinalikan sa noo. Dumiretso na din siya sa aming kwarto. Pagising ko ng umaga ay nakatalikod siya sa akin. Jan, okay lang yun. Kami mas maganda pang darating sa'yo. Ha? Sino nagsabi niya sa'yo? At alam mo na agad.
Si Hana ba ha? Teka lang at tatawagan ko siya. Yun nga at pinigilan ko na lang siya. Nagayos na kami dahil mayroong presentation sa school si Austin. Siya ang pianista sa kanilang role-playing. Kaya naman inaasahan niya kami na pupunta sa school para manood sa kanya. Dahil sa may naghahatid naman at kami na lamang ni John ang magkasabay pumunta. Itim sana ang isusuot ko pero sabi ni John palitan ko daw dahil parang pupunta ako sa lamay. Puti na lang ay pinalit kong suotin. Habang nagmamaneho si John, ay napatingin ako sa likod ng kotse. May mga box at mga gamit niya sa opisina. Nag-resign ka ba, John? Ha? Bakit di ka muna nag-isip? Padalos-dalos ka na naman dyan. Dahil lang sa di ka na-promote, mag-resign ka na agad. Isipin mo naman sana kami ng anak mo. Tapos ay nag-ring ang cellphone ko. Si Hana ang nag-chat sa akin. May ipapasa akong video sa'yo. Pinanood ko ang video. At napanood ko yung hinalikan ni John, yung babaeng yun. Ano ba yung pinapanood mo? Ang sabi ni John. Huwag mo nga panoorin yan. Wala naman yan. Ibaba mo ko dyan. Ibaba mo ko dyan. Tinanggal ko ang seatbelt ko at nagkagulo kami sa sakyan. Hindi namin napansin na babangga na pala kami at nabangga kami sa malaking puno. Dahil sa wala akong seatbelt, lumabas ang aking ulo sa harap ng sasakyan at basag ang front glass. Nataranta si John at humingi ng tulong. Nadala ko sa ospital pero dead on arrival na. Iyak nang iyak na niyakap ako ni John habang wala akong buhay. Sobrang sakit. Sa isang iglap, nawala lahat ng masasayang pangarap ko sa pamilya ko sa aking pagkawala. Ibinurol nila ako. Habang natutulog si John, nanaginip siya. Ako ang nasa panaginip niya. Yung pupunta pa lang kami sa role play ni Austin. Ito yung mga isusuot mo? Para ka namang maglalamay niyan. Totoo naman dahil lamay ko na. Yun nga at nagising si John. Naginom si John at may nagsalita. Nagulat siya. Si Lods. Sabi sa kanya, ibabalik ko ang lahat bago mawala si Mary. Pero kailangan may kapalit na mawawala. Matagal siyang sumagot. Sige Lods, ako na lang. Ako na lang, ibalik mo lang si Mary. Yun nga at nagising na siya. Sa birthday party ng ninong niya. Mabaliktad lahat. Masaya siya maski hindi siya ang napromote at hindi nangyari yung paghalik niya sa katrabaho niya. Umuwi siyang masaya. Nanibago si Mary sa kanya kasi lahat kakaiba ang pinapakita niya. May oras na ito palagi at palagi naglalambing sa kanya. Oras-oras, hindi nito sinasayang para maiparamdam sa kanilang mag-ina na mahal sila nito. Presentation na nga ni Austin ng araw na yun. Ready na kaming dalawa. Hanggang sa makita ni John ang culinary kong na papel na papunta akong Singapore kasama ang anak ko. Nagwala nga si John. Bakit ka alis? Iiwanan mo ko? Iiwanan niyo ko? Bakit mo to tinatago? Yun nga at sinabi ko na lang na oras na para pumunta kami kay Austin. Nakita ni John si Lods, si Jesus Christ kung tawagin ng kanyang anak. Bakit? Akala ko ba hindi na kami magkakahiwalay? Bakit ganun? Iiwan niya din pala ako. Nasaan yung pangako mo? Yan ang sinasabi ko sa iyo, John. Puro ikaw na lang. Sarili mo lang iniisip mo, yung sarili mong kaligayahan. Gusto mo bang bawiin ko na lang ulit? Hindi yun. Sige. Sabihin mo na lang ang desisyon mo. Natakbo ang oras mo. Yun lang at umalis na sila ni Mary. Habang nagmamaneho ay hawak ni John ang kamay ko. Muntik pa kaming mabangga. At bigla na lang niyakap ako ni John. Buhay ikaw, buhay ako. Nagtataka ako at bakit ganun ang reaksyon niya. May hindi ka ba sinasabi sa akin, John? At sinabi ni John, pag wala na ako, tumuloy ka sa Singapore at tuparin niyo ang pangarap mo. Pangako mo sa akin yan, Mary. Mahal na mahal ko kayong dalawa ni Austin. Nakarating na nga sila sa school. Pagpasok nila ay naupo na sila at nanood. Magaling nang magpiano si Austin. Kaya naman ito ang pangarap niya. Kaya sinabi sa kanya kagabi ng daddy niya, kung anong gusto mo anak, yun talaga ang gawin mo. Habang nanonood ay hinahawakan ni John ang dibdib niya na tipong sumasakit ito. Pagtingin niya sa likod ay andun si Lods at nakatingin sa kanya. Sinundan niya ito papunta sa labas. Sumunod nga siya kay Lods. Ito na ba, Lods?
Tumango si Lods. Pwede bang wag na lang, Lods? Gusto ko pang mayakap ang mag-ina ko. Pwede bang wag na lang ituloy? Kung noong napag-usapan dyan, yun ang mangyayari. At umayo na nga siya dito kahit masakit sa kanya. Natapos na nga ang presentation at nagsalita na si Austin na dedicated niya sa mami at daddy niya ang kanyang ginawa. Hinahanap niya ang daddy niya at wala doon. Pumunta nga siya sa labas. Paglabas niya ay andun si daddy John niya. Umiiyak nang umiiyak si Austin at si Mary. Yun na pala. Kaya bumawi sa huli si John. Hindi na maibabalik ang lahat. Makalipas ang maraming taon, naging matagumpay si Mary sa culinary at successful din naman si Austin sa pagiging pianista. Hindi natin masasabi ang mangyayari sa ating buhay, kaya hanggat andito tayo ay gawin na natin ang nararapit nating gawin upang mapasaya ang ating mahal sa buhay para hindi tayo magsisi sa huli.